He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. Let's sing with us. All is at rest. I know the author of tomorrow has all the last days. So this is my story. This is my song. Praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He won't fail you then. He won't fail you now. I believe it.
my Savior, the one who will never fail. He will never fail, and I trust in God. Praise God, purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Happy, amazing Sunday, everyone. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. At lagi ko pong sinasabi sa inyo na anuman po ang ating po mga pinagdadaanan sa buhay, sa mga estudyante na naririto, sa mga magulang, sa mga nagtatrabaho, sa mga business people, sa mga housewife, anuman po ang ating mga pinagdadaanan ngayon. Lalong-lalo na if you're a Christian, lagi ko pong sinasabi na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Happy, amazing Sunday, everyone, and let's get started. Nasa third installment na po tayo ng ating October series entitled Worth Remembering. For the past 3 weeks or for the past 2 weeks, ating po pinag-uusapan yung mga unsung heroes, yung mga tao na ginamit ng ating Panginoon, yung napapag-glory to God ka, napapapraise God ka kapag ka naaalala mo yung mga taong ito. May mga tao po talaga sa buhay natin, syempre, na nagbibigay ng irritation, naiinis tayo. Pero kapag ka usapang mga taong nakatulong sa ating pananampalataya, yung mga tumulong sa atin sa mga down moments, dapat na-appreciate po natin sila. Why? Kasi alam niyo po sa mundong ito, napakaganda pala ng pag-uusapan natin sa pangatlong installment na po ito. No? Alam niyo po sa mundo po natin, kadalasan, ang mga tao pong natatandaan ay yung mga sikat, yung mga may pera, yung mga may kapangyarihan, and sa panahon natin ngayon, iba, ang naaalala lang yung mga politiko, yung mga pangalan sa history books, kung babalikan ninyo, yan yung mga kings, queens, mga military leaders, mga sikat na presidente, whether nagbigay ito ng magandang marka o hindi, mga celebrities. Pero alam niyo po ba kapag pag-uusapan po natin ang kaharian ng ating Panginoon, iba po ang sukatan ng kaharian po ng langit. May mga buhay po sa panahon po natin yun, even sa mga past centuries no, ng mundong ito, may mga buhay po na hindi sikat sa tao, pero hindi po nakakalimutan ng langit. Pwede po kasing kilala ka ng mundo, pwedeng kilala ka ng 15,000 followers mo, pwedeng kilala ka ng 100 million na tao, pero hindi ka kilala ng Diyos. Kaya po napakaganda ng pag-uusapan natin sa umaga, tanghali, gabi. Depende ng oras po kayo nakakapanood po ngayon. Ang pag-uusapan natin, paano ba matatandaan ng langit ang aking mga ginagawa? Paano ako, alam mo yun, magiging remarkable? Hindi lamang sa langit, kundi dito sa lupa. As far as the Bible is concerned, as far as the context of the Bible is concerned, lalong-lalo na pagdating po sa mga, yung worth remembering na mga attitudes at mga behavior. So, I want you to join with me sa Acts chapter 10, verses 1 through 4. I'm gonna read this passage and later explain ko po yung context para alam niyo po yung nangyari by this time. Sabi po ng verse 1, in Caesarea, there lived a Roman army officer named Cornelius, who was a captain of the Italian regiment. Verse 2, he was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. He gave generously to the poor and prayed regularly to God. Verse 3, one afternoon, about 3 o'clock, he had a vision in which he saw an angel of God coming toward him. Cornelius, the angel said. Sabi ng verse 4, Cornelius stared at him in terror. Grabe. Sabi niya, what is it, sir? He asked the angel. And the angel replied, your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Now, context muna tayo. Ang Book of Acts po ay isinulat ng isa pong disciple na nagngangalang Luke. Yan. Pastor, ano po yung Book of Luke? Di ba may Luke din po? Yan, yung Book of Luke po, yun po ay sulat ni Luke at yun po yung kanyang first volume. Sinasabi ng mga scholars, Bible scholars, na yung Luke, yun po yung kanya pong first volume. Yung kanya pong second volume ng kanyang writings ay yung Book of Acts.
Si Luke po, isa po siyang doktor at isang historian na malapit po nakasama ni Apostol Pablo. At ang purpose po ng Book of Acts ay ipakita kung paano kumilos ang banal na espiritu sa early church after pong mag-ascend ni Jesus Christ sa langit. Now, chapters 1 hanggang chapters 9 yan. Kasama din dyan yung calling ni Paul, kasama dyan yung Day of Pentecost, kasama dyan yung birth of the early church. Pagdating po ng Acts chapter 10, you will be surprised sa transition ng writings ni Dr. Luke, na isang historian din. Malaking transition po yung nangyari. Dati, ang gospel, makikita nyo, ay nakafocus lang sa mga Hudyo, sa mga Jew. Pero dito, nagsimula umabot sa mga Gentiles na po, mga non-Jews po yan. At ang unang tatamaan sa storya na ito, ng move of God, pagdating sa pagre-reach out na sa mga non-Jews, ay isang mama na nagngangalang Cornelius. Pakitype nga po sa comment section, Cornelius. Now, the question is, sino ba itong si Cornelius? Si Cornelius po, hindi po siya pastor, hindi po siya apostol, hindi po siya propeta, and as a matter of fact, he was not even a Jew. Isa po siyang Gentile, isa po siyang Roman centurion, sundalo, officer, hindi po siya religious leader. Yung kanya pong posisyon has nothing to do with religion. Pero imagine niyo, just try to imagine, kahit wala po siyang title, napansin po siya ng langit. In English, even though he didn't have a title, the heaven noticed him. Now, what can we learn from this? May mga tao po ngayon sa atin. Perhaps ikaw na nakikinig dito, ordinaryo kang tao, hindi marami yung likes mo, hindi madalas i-share yung mga post mo, hindi ka madalas mapansin ng mga classmates mo, hindi ka madalas mapansin ng society, walang nakakakita sa mga mabubuti mong ginagawa. Pero kagaya po ni Cornelius, hindi ka nakakaligtaan ng langit. And as a matter of fact, hindi ka nakakaligtaan ng ating Panginoon Diyos. Sa mata po ng langit, sa mata ng ating Panginoon, hindi mo kinakailangan para maging sikat, para mapansin ka ng Diyos. Ang kinakailangan mo lang ay pusong tapat at handang sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, di ba, sabi ng angel sa kanya, your prayers and almsgiving have ascended as a memorial offering before God. Pag sinabi pong almsgiving, yung pagbibigay po sa mahihirap, sa charity, paggawa ng kabutihan, particularly sa mga bata, sa mga balo, at saka sa mga talagang mga poor. Pag sinabi pong memorial offering to God, yung ginawa po ni Cornelius, lalong-lalo na yung kanyang pananalangin at pagbibigay sa mahihirap, ay hindi lamang po ito basta good works. Hindi lamang po ito basta paggawa ng mabuti. Although wala pong masama sa paggawa ng mabuti, pero sa mata po ng Diyos, umakyat daw yung kanyang panalangin at pagbibigay niya ng tulong sa mga nangangailangan na para daw pong isang insenso. Nakakita kayo ng insenso, di ba? Parang stick, tas merong usok, umaakyat sa langit. Nakaabot daw po ito sa langit. Ibig sabihin, yung actions, listen to this, yung actions ni Cornelius registered in heaven, not just here on earth. Kaya po sa umaga, tanghali, gabing ito, pag-uusapan natin si Cornelius and later on, paano ito maya-apply sa ating pong buhay Kristiyano. Ano yung mga katangian na hindi pwedeng hindi mapansin ng Diyos? Pag-usapan po natin yan. Samahan niyo po ako sa ating topic entitled Heaven's Radar. Pakitype nga po sa comment section. Heaven's Radar. Uy, may radar. Now, the million-dollar question. Ano yung 4 G's? 4 po na G na nakaka-attract sa atensyon ng ating Panginoon. Pag-usapan po natin sa verse 2. Sabi po ng verse 2, He, meaning Cornelius, was a devout, God-fearing man. As was everyone in his household, he gave generously to the poor and prayed regularly to God. Sabi po ng verse 2, he was a devout. Number 1, yung unang G na nakakapag-attract po sa atensyon ng Panginoon Diyos, godly. Pakitype nga po sa comment section, godly. Come on, I want you to type that in the chat, godly. Si Cornelius po ay hindi lamang po mabait at relihiyoso. He was devoted sa ating pong Panginoon. Now, pag sinabi pong devout, galing po yan sa salitang Greek na eusebes, na ang ibig sabihin ay reverent, pious, devote o devout, religious, devoto, godly or devout means having or showing deep spiritual commitment.
nagpapakita po, pag sinabing devout or deboto, nagpapakita po ng malalim na spiritual commitment o religious service. Hindi lamang po ito surface level ng religion na kagaya ng mga nakikita po natin sa madaming proclaiming Christians ngayon na kapag kalinggo, ang bait-bait, tapos Lunes hanggang Sabado, hindi mo siya makilala kung ano ba talaga to? Christian ba talaga to? Godly ba talaga to? O ano lang, religious lang? Now, there is a big difference between godly and religious as far as the context of the Bible is concerned. Pag sinabi pong, napakaganda nito, pag sinabi pong godly, pakinggan niyo po itong maigi. Godly means your life reflects Christ. Kapag ka sinabi pong godly, nagre-reflect po dapat sa buhay mo si Kristo. Now, pakinggan niyo po itong maigi. Kung titignan niyo po yung surroundings, you need to understand that Cornelius, nasa Roman world po siya. At ang Roman world by that time, pwede nating sabihin na parang kagaya ng mundo natin ngayon, punong-puno ng idolatry, punong-puno ng corruption, punong-puno ng immorality. Pero kahit ganun yung nasa paligid niya, he lived righteously kahit hindi perfect yung environment. You know what? Bilang pong mga Christian, bilang mga follower ni Christ, godly means your life reflect Christ. Kahit na pupunong-puno po ng mga idolatry yung nasa paligid natin, if you're a Christian, if you're a student, if you're a man of God, kung ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, yung iyong kumpanya, yung iyong society, punong-puno ng corruption and immorality, dapat patuloy pa rin po tayong mamuhay ng matuwid kahit hindi perfect yung ating pong environment. Now, napakaganda nito sa buhay ni Cornelius na pwede po natin makitaan ng magandang halimbawa. Kasi hindi po lang siya namuhay personally, naging spiritual. Tama naman po yun. Pero yung kanyang buong household na apektuhan ng kanyang pagiging matuwid. Imagine mo yung pamilya niya, yung mga katulong, servants, pati mga sundalo. Ibig sabihin yung kanyang faith ay may ripple effect. I pray na bilang mga follower ni Christ, magkaroon po ng ripple effect yung ating pong pananampalataya. Kaya nang sabi ko, godly means your life reflects Christ. Hindi lang po dapat tayo nagbabasa ng Bible. Dapat isinasabuhay po natin ito. Hindi lamang po dapat tayo mukhang holy pagdating sa church. Dapat holy rin. Di ba pagka sa church tayo, Amen, purihin ng Panginoon. Ang bait-bait natin. Wala naman po masama. Tama naman po na dapat maging mabait sa loob ng church. Pero ulitin ko, hindi po perfect ang mga nasa church. Pero dapat maging mabait po tayo. Tama po yan. Pero hindi lamang po dapat tayo holy sa church, dapat holy rin tayo pagdating sa traffic. Kamusta ka kapag ka nagkakagit-gita na? Ano, napapamura ka ba? Ano, naiinis ka ba? Nanduduro ka ba? Pagdating sa church, dapat holy tayo, pero ganun din dapat pagdating sa trabaho. Pagdating sa church, dapat holy tayo, pero ganun din pagdating sa bahay. Pagdating sa church, mabait tayo, pero ganun din po dapat pagdating sa social media. In short, wala po dapat switch off button yung ating pagiging godly. Yung pagdating sa church, Christian, godly mode on. Yan na. Paglabas na ng church, nasa traffic na, nasa bahay na, godly mode off. Mga kapatid, hindi po dapat ganon. Kamusta sa bahay? Kamusta ka kapag ka walang audience? Paano ka makitungo? If you're a husband, paano mo pakitunguhan ng asawa mo? If you're a wife, paano mo pakitunguhan yung husband mo? Kung ikaw ay anak, paano mo pakitunguhan ang iyong magulang? Kung ikaw naman ay magulang, paano mo pakitunguhan ng anak mo? Kung ikaw naman ay may kapatid, paano mo pakitunguhan ng mga siblings mo? Do they see Christ in you? Sa trabaho, sa negosyo, nagbibigay ka ba ng honest kahit walang CCTV? O nagbibigay ka lang ng excellence kapag kami nakakakita na? You see, matitesting yung excellence na pagbibigay natin sa trabaho, yung the best na pagtatrabaho, kahit hindi nakikita ni boss, kahit walang CCTV, knowing that we have a God who sees everything. Kapag ka social media, kamusta? Nalalaglagan ka ba ng fruit of the Holy Spirit? Nawawala ba yung patience mo, yung gentleness mo? Kamusta kapag may mga toxic na post? Nakikipagsabayan ka ba? Sa finances natin, kamusta? Marunong ka bang magbigay ng tapat sa ating tithes and offering o sa tithes ng ating Panginoon na binabalik natin sa Kanya? Sa paggastos na nga lang O, tanggalin muna natin yan sa pagtatites. Sa paggastos, kamusta ka? Gastador ka ba?
Gastadora ka ba? Gumagastos ka ba in a way that honors God? Pastor, masama po ba gumastos? Certainly not. Ano yung masama? Yung masama kapag gumagastos po tayo in a way that doesn't honor our God. Kaya, mga kapatid, gusto ko po kayong i-remind na ang tunay na godly life is not a hidden life. Hindi mo kailangan ipagsigawan. Hindi ko sinasabing huwag ka maging proud, huwag ka maging confident sa pagiging Christian. Kundi, wala pong masama doon. Mag-post ka, okay yun. Sabihin mo na follower ka na ni Christ, walang masama doon. Kaya lang dapat nakikita rin dapat ng ibang tao sa buhay natin. Why? Because godly people attracts God attention. You want to get God's attention? Be godly. Kagaya ni Cornelius, he prays and generously become, and yung kanya pong generosity, his prayers and generosity becomes a memorial before God. Alam niyo ba ibig sabihin ng memorial? Di ba? Memorial park para maalala natin yung mga yumaong ating mga mahal sa buhay. Bakit may tombstone? Ba't may lapida? Para maalala mo na dito pala nakalibing. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, nagiging memorial before God. Be a godly Christian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Point number 2. Sabi po ng verse 2, he was a devout, God-fearing man. Ano po yung 4 na G na nag-a-attract ng attention ng langit? Una, dapat ikaw ay godly. Pangalawa, God-fearing. Come on, type that in the chat, God-fearing. He was a devout, God-fearing man. Si Cornelius po kahit, kagaya ng sabi ko kanina, kahit nasa yung Roman world po siya, corrupt, idolatrous, pagan environment, kapatid, kahit ganun yung nangyayari sa labas, pinili pa rin niyang mabuhay na may takot at respeto sa Diyos. Ganun din po dapat tayo. Piliin po natin despite of the situation that we are in right now. This is, our society is getting worse. Ang ating bansa ay palala ng palala. Ang corruption, ang immorality. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kahit na ganito ang nangyayari sa ating bansa, sa ating society, piliin pa rin nating mamuhay na may takot at respeto sa Diyos. Ano nga po ba ibig sabihin ng God-fearing? Type nyo nga po sa comment section, ano? Pag sinabi pong God-fearing, hindi po ito yung parang nagtatago ka kay Lord na parang, yung parang napapraning ka, na parang, parang ang kriminal na tumatakbo. Hindi po yun. Ang tunay po na kahulugan ng God-fearing, I believe sa mga past preachings po natin, sermons, ay na-explain ko na sa inyo to. Pag sinabi pong God-fearing, meron ka pong deep reverence, malalim na respeto at paggalang. Why? Kasi alam mo yung Diyos na sinasamba mo ay holy. Type sa comment section, holy. Kasi alam mo yung Diyos na sinasamba mo ay judge or just. Justice po siya. Ibig sabihin, kaya ka may reverence kasi alam mo, holy siya, mapagmahal siya, at siya yung may final say sa buhay mo. Kaya ang God-fearing person, meron po yung tinatawag na moral boundaries. Alam mo kapag ka ikaw ay estudyante, alam mo kung hanggang saan ka lang makikisama sa mga classmate mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, alam mo kung hanggang saan ka lang makikisama at mag-e-enjoy kasama ang mga katrabaho mo. Kapag kalabas na po ito sa iyong moral boundary, hindi ka nasasama dyan. Kapag usapang pambababae, panlalalaki, usapang pandaraya, usapang pangungurakot, walang masama makipagkwentuhan at makipagtawanan sa iyong mga classmates, sa iyong mga katrabaho, sa iyong mga kamag-anak. As long as hindi ka lumalabas sa moral boundaries mo, may linya ka dapat na nandun ka lang kasi ang tunay na freedom, real freedom has boundaries. Kahit pressured ka na, kahit tempted ka na, kahit walang nakakakita, God-fearing ka dapat. Sa mga nagtatrabaho, let me illustrate this. Kamusta ka kapag ka nasa presensya ka ng boss mo? Hindi ba you act differently? You become careful, you become respectful, you become mindful of your words, of your actions, of your behavior. Di ba, minsan naglolokohan kayo, tapos biglang, ay, boss. O di ba, yung iba sa atin, nag-aaral, nagwawala kayo, tapos biglang, andyan pala yung teacher ko, yung professor ko. Di ba, pagka nakita mo na yung superior mo, kung ikaw ay nagtatrabaho,
Pag nakita mo na yung boss mo, kapag nakita mo na yung iba sa atin, pag nakita mo na yung misis mo, iba sa atin, pag nakita mo na yung pastor mo, pag nakita mo na yung advisor mo, yung professor mo, di ba kumakalma ka, nagiging careful ka, sorry po, nagiging respectful ka, nagiging mindful ka sa kilos mo. Dapat ganun din po pagdating sa ating Panginoon. Yung respeto kay God, yung pagmamahal sa Diyos ay naglalagay po sa atin sa attitude of humility at obedience. Kahit mahirap, kahit hindi tayo pinapalakpakan ng mundo, kahit walang nakakakita, magiging tapat ako sa Diyos kasi takot ako sa Kanya, yung reverential fear. Ano ang mga katangian ng God-fearing na tao na Christian? Nag-iingat ka dapat. Ito lang, isa lang. Nag-iingat ka dapat sa mga decisions mo. The question right now, tanongin kita ngayon, am I living in a way that shows reverence for God kahit walang nakakakita? May mga bagay ba akong ginagawa na okay sa tao pero hindi okay kay Lord? Yung tinatawanan niya yung ibang tao, pinagchichismisan nyo, mga kabastusan. Mga kapatid, pwedeng okay sa tao pero hindi okay kay Lord. Do I fear God enough para bitawan yung isang bagay na nakakabit sa akin na hindi maganda, pero kailangan ko siyang i-let go? Kapag kahanda kang i-let go, that's fear of God. Bakit napaka-importante nitong pinag-uusapan natin? You wanna know why? Because God remembers those who fear Him. Kung naaalala nga ng Diyos yung mga walang takot sa Kanya at pinaparusahan niya, yung pa kayang may mga takot sa Kanya, ulitin ko, kung naaalala nga ng Diyos yung mga walang takot sa Kanya at pinaparusahan niya, yung pa kaya may mga takot sa Kanya, hindi niya pagpalain. Hindi kinakalimutan ni Lord yung mga taong ino-honor ang ating Panginoon. Listen to this. God delights in men and women who chose holiness in an unholy world. Mga kapatid, mahalaga sa Diyos ang iyong pagsunod kahit walang nakakakita. Be holy because our God is holy. Bakit ko po sinasabi ito? Because when you honor God, kahit may cause, heaven takes note of it. Tinitake note po ng langit ang mga ginagawa mong pagsunod sa ating Panginoon. You attract God's attention when you live with reverence. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, ano po yung 4 na G na nag-a-attract sa atensyon ng kalangitan? Una, godly. Pangalawa, God-fearing. Pangatlo, sabi ng verse 2 pa rin, He gave generously. Yun na. He gave generously to the poor. Godly, God-fearing. Pangatlo, generous. Type nyo sa comment section. Generous. Si Cornelius po, hindi lamang po siya naaalala ng Diyos o hindi po naaalala ng langit si Cornelius. Hindi po naaalala ng Diyos si Cornelius dahil mayaman siya. Nag-register yung kanyang ginawa sa langit, hindi dahil mapera siya. Kasi Roman centurion, mataas ang posisyon, may pera to. Maayos ang buhay nito. Naaalala siya ng langit, hindi kung ano yung na-acquire niya, catch this, naaalala siya ng langit dahil sa kanyang mga ibinigay. Kaya importante yung pamumuhay na marunong magbigay. Why? Si Cornelius, hindi niya po tinago yung kanyang blessing. Ipinasa niya to sa ibang nangangailangan. Kaya pansinin mo, sabi ng angel sa kanya, yung pangalangin mo at pagbibigay mo, umabot dito. Kagaya ng isang insenso. Abot na abot. Ibig sabihin, what can we learn from this? I want you to listen to this very carefully. If you're a Christian, tinitake note ng langit ang generosity mo. You cannot outgive God. God loves a cheerful giver. God loves a generous Christian. What can we learn from this? Hindi nakakalimutan ni Lord ang pagbibigay na galing sa generous na puso. Kahit wala pong nakakakita, kahit walang palakpak, kahit walang CCTV, maniwala ka kapatid, nakikita ng ating Panginoon yung iyong mga ginagawa. Pero ang tanong, tayo ba? Nagbibigay ba tayo kapag ka-convenient lang? O nagbibigay tayo in a way na nagbibigay honor kay Lord at nakaka-bless kahit hindi convenient? Kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na ang tunay na generous na tao, hindi iniisip yung mababawas sa kanya.
Ang iniisip niya kung sino yung madadagdagan kapag nagbigay siya. Ulitin ko, ang tunay na generous na tao, hindi iniisip kung ano yung mababawas sa kanya. Ang iniisip niya kung sino yung madadagdagan kapag nagbigay siya. O practical application tayo. Tanungin kita ngayon, kanino ka pwedeng tumulong ngayong linggo? Yan. Kanino ka pwedeng tumulong ngayong linggo? Type mo nga sa comment section, kanino? I challenge you. Sino yung mga nakikita mo? Baka kapitbahay mo, kinakailangan ng tulong. Baka classmate mo, kung ikaw ay nag-aaral. Kung ikaw ay nandito sa ating local church, baka may nakikita kang kapatiran na nangangailangan ng tulong o church worker na nangangailangan ng, alam mo yung konting support. Pwede kang mag-abot kahit maliit. Challenge ko sa inyo yan. Manalangin ka, Lord, sino po yung kinakailangan kong tulungan ngayong linggo para magkaroon ako ng act of generosity. Simpleng pagkain, pamasahe, may load ka ba, brother? Loadan kita. Yun. Simpleng pakape, whether ito ay sa life group leader mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, o sa pastor mo. Tignan mo, sabi ng angel, di ba? Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial before God. Hindi nalilimutan ng Diyos ang pagbibigay galing sa puso, kahit wala pong nakakakita. Practical application, ano pa? Mag-set ka ng budget to bless. Type nga po sa comment section, BTB, budget to bless. Ako po personally, meron po akong budget to bless. Meron akong monthly na budget para doon sa mga tao nangangailangan ng pamasahe, nangangailangan ng pambili ng gamot. Alam nyo kapatid, hindi nyo po kinakailangan mag-budget ng napakalaki. Kahit 20 pesos lang, makakita ka lang ng kapatiran o kakilala mo 20. Kaya ako, every time na kumakain kami ni Pastor AJ sa labas, nagugulat siya sa akin, may nilalabas akong bara, nilalagay ko na sa table ko. Lalong-lalo na doon sa mga establishments na open, tas walang guard. Kasi minsan may mga bata, bibenta ng sampagita, may mga bata nang hihingi ng tulong. May nakaready ako, siguro mga worth 20 pesos, na for 5 pesos, 5, 10, 15, 20. Lapit, bigay. Kuya, pangkain lang po. Kung malaki naman budget mo, 50, 100. Kada linggo, mag-set ka lang ng tinatawag natin BTB o budget to bless. Minsan, mas madaling magdasal po talaga kaysa magbigay. Kasi pag nagdasal ka, di ko sinasabing hindi importante pagdadasal. Pikit ka, manalangin ka, effort din yan, pero mas mahirap pag kayong magbigay ka. Ang tunay na generosity, actionable. Makikita mo sa action. Pastor, wala po akong pera. Paano ko i-apply yung katuruan na to? Ito, practical application number 3. Gamitin mo hindi lang ang pera, pati oras mo at talent. Kanina yung sinabi ko, treasure. Paano pag walang-wala talaga? Sige, kung walang-wala talaga, alam naman ni Lord yan. Sige, gamitin natin yung time mo and talent. Sa time, mag-volunteer ka sa ministry. Yung ilan sa atin, ilang taon na nandito sa church, hindi man lang naging part ng ministry. O pagka libre oras mo, wala akong pera. Pwede ba akong manlibre ng talent? Maniwala ka, meron, pwede. Wala akong treasure ngayon na malaki. Di talent mo, pag manlibre ka ng oras. Alam mo, pwede yun. Kung ano yung skills mo, magbigay ka ng time para magturo. Example, skills mo magaling ka sa math, mag-free tutorial lesson ka. I-post mo sa Facebook, free tutorial lesson for math students, grade 5 pababa. Hindi mo alam yung mga tuturuan mo, pwede pang madala sa ating Panginoon. May time makinig. Mag-pray for someone. Walang bayad yan. Tumulong ka sa gawaing bahay na kahit walang kapalit. Tumulong ka sa mga gawain ng simbahan na walang inaasahang kapalit. Kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, pakinggan nyo to, ang blessing, hindi lang ito pang-accumulate para sa'yo. Hindi yan. Pang-distribute yan. Ang isang generous na tao, they see their resources as something God entrusted, not owned. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Good day, Amazing Hope family. My name is Ralph Paulo Ongonyon, one of the leaders sa ating crossover Marikina campus. I would like to share my testimony about giving. Sabi sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of Heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take in it. Try it.
put me to the test. Ang principle na ina-apply ko as a follower of Christ is to give our tithes to the church based sa Old Testament scripture. When I started to give right to the Lord, I realized that God is giving me the opportunity to bless other people and be a channel of blessing. To the point na yung income na nare-receive ko ay masasabi ko na galing kay Lord. At kung paano niya ako pinagkakatiwalaan na mas lalo pa ako magbigay sa kingdom niya. Hindi na rin umabot sa point na ang hirap magbigay kasi mismo si Lord na ang nag-provide kung ano ang meron ako ngayon. Ang taong marunong magbigay, never ka kukulangin ng Panginoon. That's what I am experiencing right now. Actually, I was praying last 2024 to have a car para magamit for the medication of my mom due to cancer. But she passed away. Last year, after that, doon pa lang binigay ni Lord yung dream car ko na magkaroon ng Innova. In a span of 1 year, God entrusted me to have 4 cars and 3 of it's part of God's kingdom to win every not just to earn an income, but to involve my business to the church na magkaroon ng tatay na makakilala sa Lord kasama yung family nila every Sunday. If you truly love God, mabilis na lang magbigay sa kingdom niya. Generosity is an expression of love, the only investment that lasts forever. Inayos ng Lord yung heart ko before ko talaga ma-fully apply yung sinasabi niya about giving. To the point na naintindihan ko na sa Lord lahat ng meron ako at pahiram niya lang ito sa atin. 10% of your income, hindi dapat siya kinakain. Bagkus tinatanim natin ito sa kayaan ng Lord. Now is the best time to fully sa Lord, ibigay mo ang para sa Kanya. Alam mo, pag ginawa mo to, breakthrough is coming in your life. Amen and amen. Pang-apat, sabi po ng verse 2 pa rin. He was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. He gave generously to the poor and prayed regularly to God. Ano yung 4 G's that attracts God's attention? Una, godly. Pangalawa, God-fearing. Pangatlo, generous. Pang-apat, God-chasers. Pakisabi nga po, o pakitype sa comment section, God-chasers. By the way, pag sinabing chaser, hindi yan yung, yung sa inuman. Pag sinabi pong God-chaser, ito po ay kasabihan sa Christian community, sa Christendom, o isang Christian label na nagpapakita ng matinding desire sa presensya ng Diyos. Yan po yung God chaser. Now, ito pong si Cornelius, hindi po siya pastor, kagaya ng sabi ko kanina, hindi siya apostle, hindi po siya Bible teacher, hindi po nga siya Jewish. But heaven took notice of him because Cornelius was a God chaser. Yung mga kagaya po ni Cornelius na mga God chaser, yung sabik, uhaw, gutom, yan, sa presensya ng Diyos, hindi sila satisfied na okay lang. Na, Sunday lang, hindi ako satisfied dyan. Monday to Sunday, mananalangin ako. Yung iba, nananalangin lang pag linggo. Yung iba, nagsisimba lang kapag birthday. 3 beses, may kakilala nga ako before, sabi niya, Pastor, I must admit. Sabi ko, bakit kapatid? 3 beses lang talaga ako nagsisimba sa isang taon. Talaga? Yes, Pastor. I have to be honest. Sabi niya, tuwing birthday ko, tuwing birthday ni Jesus, at saka mahal na araw. Pero yung mga God chasers, hindi sila ganon. They want more of God. They want more of Christ. Hindi lang siya magpipray kapag may problema. Kahit wala siyang problema, nag-i-enjoy siya sa presensya ng ating Panginoon. Pakinggan niyo maigi, hindi siya naaalala dahil sa galing niya mag-pray. Itong si Cornelius, hindi po siya naaalala ng langit dahil magaling siya mag-pray. Wala namang sinabi yung account na magaling siya mag-pray. Hindi siya naaalala dahil magaling siya magsalita. Ay hindi ko rin alam kung magaling ba ito magsalita o hindi. I don't know. Pero pinapakita lang na naaalala siya ng langit because of his consistency in prayer. No wonder, sabi rin po sa Thessalonians, sa Book of Thessalonians, pray continuously. Sabi po ng Bible,
He prayed always. Ibig sabihin, yung kanya pong pananalangin, yung kanyang pagiging God chaser, hindi po to seasonal, hindi to situational. Hindi kapag may problema lang, hindi pag may conference lang, hindi kapag nangangailangan lang. Consistent po yung kanyang prayer life. Pakitype sa comment section, steady. Tanong, steady ka ba sa prayer life mo? Sabi sa verse 4, your prayers have come up as a memorial offering before God. Ibig sabihin, pakinya ito maigi. Pag sabi ko kanina, memorial, lapida, memorial homes, memorial park, nandun siya, hindi siya nawawala. Uy! Listen to this, catch this. Yung mga panalangin pala natin na umakyat sa langit, hindi nawawala. Hindi nag-fade na parang usok. Hindi siya parang alam mo yun, yung fog sa umaga nakikita mo. Ang panalangin daw natin hindi umaalis. Our prayers don't evaporate. Yan ang ibig ko sabihin. Hindi, yung panalangin natin, hindi siya nalalaglag sa sahig ng langit. Hindi sila nawawala na parang hangin. Bawat dasal pala natin, kahit parang walang nangyayari, kahit parang walang effect, aakyat to kay Lord at nag-i-stay doon. Ano po pwede matutunan natin dito? Ano man ang mga I don't know kung gaano po kabigat ang situation na pinagdadaanan mo ngayon. I don't know kung gaano po katindi yung personal situation mo na kung saan ikaw po ay hirap na challenge ka ngayon. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, I want to encourage you right now. May eksaktong oras si Lord para sagutin ang mga panalangin mo. At ang sagot ni Lord sa mga panalangin mo ay laging nakabase. Did you know that God always answers prayer? Uy, God always answers prayer. Yes! That's biblical. Kaya lang, nakadepende sa timing niya at sa kaparaan niya. Kaya lang, minsan nadidisappoint tayo, akala ko ba, Pastor, God always answers prayer. Oo naman. Kaya lang, di mo tinapos yung sinabi ko. Minsan kasi, kapag nananalangin tayo, gusto natin sagutin ito ni Lord base sa timing natin at base sa desire natin. Pero hindi ganun ang mag-operate si God. Yes, you pray to God. Yes, God answers prayer, but not on your timing and way. Because His ways are higher than our ways. His timing is better than our timing. Kaya pag nananalangin ka, umasa ka, nagsasagutin ito ni Lord. Kaya lang sa kaparaanan niya at sa timing niya. Yung isa may nananalangin ng kagalingan, ibis na gumaling, namatay. O anong gagawin mo ngayon? Tatampo ka sa Diyos? Hindi. Kasi His ways are better than our ways. Merong mas malalim na dahilan ng Diyos. Bakit hindi na siya gumaling? Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo na may mga paraan ng Diyos na minsan din natin maunawaan, but we need to trust Him. Ano ang traits o katangian ng isang God chasers? Yan, yung mga God chasers po yan, hindi po nakukontento sa average. Hindi po yan nakukontento sa status quo. Hindi yung pagka-Christian. Christian lang ako pag Sunday. No. Hindi ako satisfied. Gusto ko, I want the best for God. Gusto ko yung presensya niya mula Lunes, hindi lang tuwing linggo. Lunes hanggang linggo, umaga hanggang gabi. Ang mga God chasers may burning desires for intimacy with God. Gusto nila si Lord, hindi yung blessing ni Lord. Kung magkakaroon man ako ng material blessing, bonus na lang yun. But my greatest blessing and reward is God Himself. The presence of God Himself. Come on. Pwede po bang mag-type kayo ng email ngayon? I want you to understand na kapag ka-Christian ka, material possessions, yung mga healing, physically, bonus na lang yun. Our greatest blessing is not answered prayers na mga material na bagay. O kung ano man yung mga dinidesire natin. That's not bad kung kalooban niya ni Lord. But our greatest blessing is God Himself. Ang mga God chasers, they pursue God. Not just wait for Him. Yung ibang tao, pinupursue yung career, nagkukumahog sa pera, chini-chase yung love life, hinahabol, yung travel, yung success. Pero yung mga God chasers, pursigido sila sa presensya ni Lord. I'm not saying wag magtrabaho, wag na magkaroon ng love life. Pero kung gaano ka kapursigido sa career mo, at sa love life mo, at sa travel, at sa success mo, dapat mas pursigido ka sa presensya ng Diyos. Kasi lahat ng success ng mundong ito, yung mapuntahan mo man ang lahat ng bansa sa mundo,
makuha mo man yung love of your life, kung ikaw naman ay walang relationship sa Diyos, hindi siya tunay na success. What is true biblical success? Knowing God, knowing His will, and doing it. Pwedeng successful ka sa mata ng tao, pero failure ka sa mata ng Diyos. Ang mga God chasers, minsan, nami-misunderstood sila. Aba, napaka-OA mo naman, napaka-religious mo naman, grabe ka naman sa prayer. Nagpe-pray ka na ng Wednesday, magpe-pray ka pa sama ka pa ng prayer meeting ng Friday, may prayer meeting pa ng Saturday, magpe-pray pa ng linggo sa church. Hindi po yun OA. That's normal sa pagiging God chaser. Kapag uhaw ka at sabik ka sa presensya ng Diyos, hindi mo alintana ang oras. Yung mga God chasers, they want more of God. Do you want more of God? O yung 1 minute na prayer, pagod ka na. Alam nyo kapatid, in the presence of God, there is fullness of joy. If you want to experience genuine joy, yung presensya ng Diyos, hindi dapat mong kinakaligtaan. Why? Kasi alam mo, Lord, bakit gusto kitang i-chase? Biblical naman yung pag-wait kay Lord, pero biblical din yung pag-chase sa presensya ng Diyos. Kasi alam mong marami pang papakita at ipaparana si Lord sa'yo. Lord, I'm gonna chase you. Kaya makakakita ka ng mga Christian. Eto, sabay naman sila nag-life retreat. Sabay sila. Yung iba, yung isa wala na, ito tuloy-tuloy pa rin. Ba't hindi nawawala yung passion mo tsaka yung apoy mo? The secret, consistency in prayer. Laging fresh. Laging alive. Why? Kasi laging gutom sa presensya ng Diyos. Tanong, are you consistent in your prayer? Consistent ka ba sa panalangin mo or occasional lang o seasonal lang? Nakakakita ka ba kahit walang, nagpipray ka pa rin ba kahit walang nakakakita sa'yo? Nagpipray ka pa rin ba kahit hindi sinasagot ni Lord ang iyong panalangin? Hinahabol mo ba si Lord o nag-aantay ka lang ng blessing niya? Let me remind you, people of God, God chasers attracts God's attention. Hindi perfect ang mga God chasers, pero persistent sila. Masasabi ko po sa inyo as a pastor, I've been in the full-time ministry for the past 16 years. Magdadalawang dekada na yan sa mga ilang taon na lang. The secret sa isang longevity sa career, sa profession, pwedeng sa kung saan ka nagtatrabaho. Ako kasi, sa calling ko na ito, ang sikreto sa matagal, hindi po perfection. Wala pong perfect. Sumasablay ako, nagkakamali ako. Ang sikreto, persistency. Persistency in the presence of God through prayer. Gusto mo bang gumalaw si Lord sa buhay mo? Be like Cornelius. Kahit hindi ka gumalaw, gagalaw si Lord. Pero may mga pagkakataon na inaantay ni Lord yung response mo bago siya magbigay ng kasagutan. Be faithful, be hungry, and be persistent in prayer. So as we finish this message, let me ask you this question. Which one of the four dominates your life right now? Yan. Godly? God-fearing? Pastor, generous ako pero hindi ako God chaser. Sa umpisa, okay yan. Pero tinatawag tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita that this calls for us not to choose one. Hindi lang isa dapat godly lang pero hindi generous, hindi ganon. Dapat yung 4 na G na yan, meron ka dapat. Lahat dapat yan, meron ka sa buhay mo. Why? Because when you live this way, your life becomes a memorial before God. A fragrant offering that heaven remembers forever. Let me end with this. Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name. Mga kapatid, kay Lord mo lang mararanasan ng buhay na hindi sayang. Kapag, Pastor, ibubuhos ko lahat ng time, talent, and treasure ko kay Lord, maniwala ka sa akin, hindi sayang. Ang time, talent, and treasure na na-invest mo sa Panginoon, hindi yan sayang. Kasi lahat yan may eternal value. Why? Because your life on earth can echo in eternity. Hindi sayang ang buhay mo kapag kay Jesus Christ mo to ibinigay. Yung iba sinasabi nila, ang boring ng Christian life. It's not boring. It's a meaningful, purposeful life
when you surrender your life to Christ. Because the moment you surrender your life to Christ, kakaroon ka ng godly character, kakaroon ka ng God-fearing attitude, generosity, and God chaser. Mga kapatid, kung meron tayong greatest example ng 4 na G na ito, na dapat pong sundan, walang iba kundi si Jesus Christ. Pwede ba i-type mo sa comment section, Jesus? Si Jesus Christ lamang po ang nabuhay ng perfect na nagawa ito. Kaya kung meron man tayong susundan, hindi tayo perfect, pero importante tama sinusundan mo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for this afternoon. We thank you, God, for the opportunity na malaman po namin yung 4 na G, yung radar na ito, kung saan na-attract yung atensyon ng langit. God, I pray for a godly character right now. I pray for a God-fearing in our reverence with you. Heart na takot sa inyo, not because mamamalo ka, kundi mahal ka namin at ikaw ay banal kasi at mapagmahal. Lord, help us to be generous like Cornelius. Yung generosity, Lord, na handang magbigay, hindi dahil mayaman ako, kundi dahil may puso ako nagbibigay, may pera man ako wala, gagamit ako ng iba't ibang kaparaanan for me to become generous. Lord, help us to become a God chaser. Na kung saan, Panginoon Diyos, we will be more hungry and thirsty for more of your presence. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Renew our hearts, heal our hearts, restore our relationship with you. Lord, provide for that person right now. And if you come here for the first time, at wala ka pang personal na relationship sa ating Panginoon, while we are praying right now, I want you to pray with me. Hindi ka po magko-convert ng religion dito. Ang gusto ng Panginoon, yung conversion ng puso natin. Pusong handang magsuko, humingi ng tawad at magsuko sa Panginoon at ilagay ang buong pagtitiwala sa tinapos ni Kristong gawa sa krus ng Calvary. If you're that person, if you are desiring to have a meaningful relationship with God through Jesus Christ, pray this prayer. Sabihin mo, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. Right now, I believe in your works on the cross. Namatay ka sa krus para tubusin ang aking mga kasalanan na kahit na minsan hindi ko kayang pagbayaran ng aking mabubuting gawa. Lord, I confess that I am a sinner and starting today, help me to live for you. And as a sign of my surrendered life, Lord, I'm gonna find a Bible-believing church wherein I can grow and I will be in fellowship, not just with you, but with other believers as well. God, samahan niyo po ang taong itong nanalangin na mabilong sa isang Bible-believing church kung saan lalago po siya para maging follower ni Christ at sign ng isang tunay na ligtas ay nasa simbahan. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng mananampalataya. Ingatan niyo po kami, nawa po Panginoon Diyos, makuha namin lagi yung atensyon ninyo through Christ sa pamamagitan ng pagsunod sa aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po Panginoon Diyos. Ito po aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos na pinagpala sa pamamagitan ng mensahe na to ay mag-type sa comment section ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! If you've been blessed by this message, i-type nyo nga po ulit sa comment section, I am blessed. Purihin po ang Panginoon. This is Pastor Paul Balgos. Samahan niyo po ako next week para po sa 4th and final installment. I believe ito po yung 4th and final installment ng ating po October series entitled Word Remembering. Magpalain po kayo ng Panginoon. See you next Sunday.